are a mist that appears for a little while and then vanishes. Instead, you ought to say, it is the Lord's will. If it is the Lord's will, we will live and do this or that. As it is, you boast and brag. All such boasting is evil. Anyone then who knows the good he ought to do and doesn't do it, sins. Okay, basahin ko po sa Tagalog para lalo po natin maunawaan mga kapatid. James chapter 4, verses 13 to 17. Sabi po sa Tagalog version, ito po isang paalala sa pagmamalaki natin. Makinig kayo sa akin. Kayong nagsasabi, ngayon o bukas, pupunta kami sa ibang bayan, sa isang bayan. Mamamalagi kami roon ng isang taon, magninegosyo o kikita ng malaki. Sa katunayan, hindi nyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa kinabukasan. Sapagkat ang buhay ay parang hamog na lilitaw ng sandali at mawawala pagkatapos. Kaya nga, ito ang dapat ninyong sabihin. Kung loloobin ng Panginoon at mabubuhay pa ako, mabubuhay pa tayo, ganito o kaya ganoon ang gagawin natin. Ngunit sa ngayon, nagmamalaki at nagmamayabang ang tao. Ang ganyang pagmamayabang ay masama. Kung alam ng isang tao ang mabuti na dapat niyang gawin, pero hindi niya naman ito ginagawa, siya ay nagkakasala. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Maraming sitwasyon, maraming okasyon, maraming pagkakataon na tayo'y natitiguan. Ang mga tao ay natitiguan. Merong Pasko, merong bagong taon, may mga reunions, may mga birthdays, anniversaries, and celebration. Pero lahat ng nabanggit ko ngayon ay pagdiriwang. Kasi yan. Pero may isang okasyon, may isang pagkakataon na natitipon din ang mga tao. Kaya nito. Ito ang pagtitipon, mga kasama, na seryoso tayong lahat. Tama ba? Na parang sa tingin natin ay hindi ito isang selebrasyon. Malungkot tayong lahat. Ito lang yung pagtitipon, mga kapatid, na napipilitan tayong mag-isip ng mas malalim patungkol sa buhay. Tama ba? Napipilitan tayong mag-isip ng mas malalim. Lalo na, doon sa mga nagmamahal sa taong nawala. Napipilitan tayo mag-isip ng mas malalim. Ngunit ang kalagayan, kagaya ng nakikita natin ngayon sa ating kapatid, ang aking kaibigan, si Pastor Sandy, kamatayo, hindi ito isang sekretong nangyayari. Sekreto ba na mamamatay ang tao? Hindi naman sekreto na mamamatay ang tao. Di po ba? Lahat po tayo, isang araw, magkakaganito. Nagkakaintindihan po ba tayo ito? Darating tayo lahat sa ganitong kalagayan. Kaya nga lang, mga kapatid, mga kasama, kung ating pong pakikinggan, ginagamit ng Diyos ang pagkakataon para mag-isip tayo ng mabuti. Ang buhay ng tao,
gaya ng binasa natin kanina, ay para lamang isang hamog, isang puso, isang halugigig, isang ambon, na dumating, nakikita natin sa ibabaw ng ating sasakyan. Maya-maya, pag-ihip ng hangin, matutuyo na siya at mawawala. Hindi sikreto na gano'n ang mangyayari sa atin. Si Pastor Sani ay aking kaibigan. Tatlo kaming magkakainan sa church. Ang aming paskuya, si Pastor Boyer, 54 lang ito. 54. Ang aming maskuyan, si Pastor Boyer, ako na pang gitna, 50, at ang aming bunso, 48. Ako na siya, 48 si Papa, 48 siya. Meron kami magkakainan. Bago ko magpatuloy, nais kong ipatotoo, ano ang nakikita ko sa buhay ng isang kaibigan? Paano ko siya nakilala? Paano niya ipinambuhay ang kanyang buhay? At least, doon sa nakita ko, hindi ko po siya hinuhusga, hindi ko rin siya itinataas. Bawal po sa amin yun na husga kung ano ang tunay na kalalagayan ng isang tao. Ngunit, nakita ko po siya at ipapatotoo ko kung ano ang nakita ko sa kanyang buhay. Para naman, makilala natin ang lubusan kung paano namin siya nakita bilang pamangagawa, bilang kaibigan, bilang kasama, bilang minsan nakapag-implement sa iglesia. Si Pastor Sani po, ang mga kasama, mga kapatid, mga kamag-anak niya. Sa akin pong pagkaunawa, sa aking assessment, siya po ay isa tapat na kapartner sa buhay. Tapat mo siya pumibig. I must tell that. Kailangan kong sabihin. Mapagsakripisyo, mapag-tinting, at nakita ko po sa kanya yun, sa loob ng higit sa 12 taon namin pagiging kaibigan. Bilang ama ng kanyang mga anak, masasabi kong napakabait na ama ni Brother Sunny, kila She at kay JR at kay Zoe. Mas mabait siya. Yung mabait na pagkaunawa natin kaysa sa akin. Kaysa sa akin dalawa ni Bro. Mga strict ko kami na tatay. Mabait siya. Nakikita ko yun na kaya-kaya ni She at ni JR ang mama nila. Tama pa siya. Kaya-kaya nila. Sabi nila rin, basta pwede, hindi pwede. Sorry. Yung kanilang kalokohan, sabi ni Pastor Boy. Pero nakita ko na si Anderson ay napakabait na. Bilang pamanggagawa at kasama sa iglesia, napakasipag ni Pastor Sani. Hindi, sa aming tatlong magkakaibigan, siya po yung malakas. Kung kaya namin bubuhat ng kita lahat, yung kaban lang ni Pastor Boyer, si Pastor Sani isang kaban yung bubuhat. Malakas po siya. Kaya kami dalawa ay nagugulat na mauunahan niya kami. Samantalang mas malakas siya kaysa sa akin. Yun ang sinasabi natin, hindi natin alam. Hindi natin nalalaman kung kailan tayo lubusang pababalikin at tawagin ng ating Diyos pauwi sa Kanya. Ngunit, bukod doon mga kasama,
nais din po gamitin ng Panginoon ang pagkakataon upang hindi masaya ang buhay ko ng aming kong kaibigan at pinagkagawa. Nais po ng Diyos na sa pamamagitan ng pagkakataon na ito ay ipaalala sa atin, Panginoon, sa pamamagitan ng pagkatayan. Ano ba dapat ang maging buhay ng isang tao? Kailangan isipin po natin sapagkat, kagaya ng sinabi natin kanina, hindi naman sikreto na lahat tayo ay mauuwi sa ganitong kalagayan. Habang tayo pinabubuhay, ano po ang dapat gawin ng isang tao? Paano po niya dapat seryosohin ang kanyang buhay habang may pagkakataon pa siya? Ang kamatayan, kagaya ng sinabi sa ating binasa, ay isang paalala sa atin na una, hindi tayo dapat magmayabang sa ating buhay. We cannot boast about anything. Sa pagkatang-totoo, hindi natin alam kung kailan matatapos ang ating mga buhay. Hindi natin pwedeng magmayabang, mas malakas ako, mas maraming laman ang pulsa ko, mas sikat ako, mas makapangyarihan ako ang nakaupo, tagasunod ko kayo. Walang pwedeng ipagmayabang ang isang tao. Isang araw, sa pamumuno ng Diyos, mararanasan ng tao ang mga tayo. At anong nais mo kapag ikaw na ang nandito sa kalagayan ito? Nais mo ba na dahil sa kayabangan mo ay walang gustong magpatotoo ng iyong kabutihan? Yun ba ang nais mo? Dahil sa sobrang pagmamayaman mo sa iyong sarili, walang naging makatotohanan kaibigan na nakasama mo dito sa lupa. At walang makapagsabi o makapagpatotoo kung gaano ka naging mabuti. Kaya dapat, mga kasama, hindi dahil nauna sa atin si Pastor Sani, si Brother Sani, at tayo yung mga nakatayo pa ngayon, nakakapakinig, nakakakita, nagagawa ang mga gusto natin. Hindi ibig sabihin na tayo'y nakakalabang sa Kanya. Hindi po gano'n ang aming paniniwala. Ang paniniwala po namin, ang sino bang na kay Hesus Kristo, ang kamatayan ay mapakinabangan. Opo, nanunangkot kami. Opo, totoo po yun. Bilang tao, bilang kasama niya, bilang nakasanayan na siya, laging nakakasama, lalo na sa aming church. Opo, nanunangkot po kami. Dahil hindi na namin siya makakasama. Hindi na namin siya makakabiruan. Hindi na makakakwentuhan, hindi na makakasamang kumain. Mawawala na siya sa mga paningin namin. Pero ang pananampalataya po namin, mga kasama, ay hindi nagtatapos sa kamatayan. Bagkus, ito ang isang napakainam na panimula ng mas mainam at mas maganda buhay. Yan po ang pananampalataya namin, mga kasama. At yun din ang nais namin ipatotoo. At ayaw namin sayangin. At the expense of our brothers, like ang buhay ko ni Pastor Sani. Pangalawa, ang kamatayan, mga kasama, ay isang paalala sa atin
English to babasahin. That we should submit everything to God while we are still living. Because our God is in control and sovereign over all. Ang problema po ng tao, mga kapatid, hindi niya kayang solusyonan ang kamatayan. Meron na bang taong nabuhay hanggang ngayon, wala nang lalangin ang sa daigdigan, ay hindi siya napamatay? Wala po. Hindi kayang solusyonan ng tao ang isang problema na yun. Ang tao ay mamamatay. At kung ang pag-asa mo ay nakasalalay lamang sa buhay na nandito, pisikal o material, nakakaawa ka. I'm telling you the truth. Sinasabi ko po sa inyong katotohanan. Kung ang pag-asa mo ay nandito lang sa pisikal na mundo at dito sa pisikal na buhay na ito, nakakaawa ka. Yun po ang katotohanan. At hindi po namin pinahihiya o hindi ko kinatatakot na sabihin. Kailangan paunawaan ng tao na dapat niyang ipagkatiwala at ibigay sa Diyos ang lahat-lahat sapagkat ang Diyos ang may lalang sa Kanya, ang Diyos ang may gawa sa Kanya, at ang Diyos ang nagbigay ng hininga at ng buhay sa Kanya, at isang araw, ang Diyos din ang kukuha, ang bubunot ng pagtibok ng iyong puso at ng hininga sa iyong bibig, sa iyong paga. Walang ibang makagagawa noon. O may desisyon ang mabagay niyo, kundi ang Diyos naman. So, kung habang nabubuhay ka, kasama, habang nabubuhay ka sa sandaigdigang ito, kailangan mong ibigay ang buong pagtitiwala mo, ang buong kontrol ng buhay mo, ang buong pag-asa mo sa Diyos na lumalang sa iyo at nagbigay sa iyo ng buhay. Kung hindi mangyayari yun, habang nabubuhay ka, pakinggan mo ang katotohanan. Kung hindi magaganap yun, at hindi mangyayari yun habang nabubuhay ka, kawawa ka. Sinasabi ko sa iyo, katotohanan. Kawawa ka. Pinagkalooban ka ng isang buhay, at pag hinugot ang buhay na yon, ang susunod ay paghuhukom o paghuhusga sa iyong buhay. Kaya dapat, sa mga pagkakataon na ito, ay nabubuksan ang iyong isipan kapag nakakakita ka ng mga taong dinala na ng Diyos sa susunod na hantungan. Maalala mo na ang Diyos ang may control at nangunguna sa iyong buhay at kailangan magpasama sa Kanya. At ang huli, ang kamatayan ay isang paalala sa atin na kailangan gawin natin ang mga bagay na dapat natin gawin hanggang tayo po ay nabubuhay. We should do the things we ought to do while we are still alive, because life is very short. Napakaiksi ng buhay. Ang pinagkaloob sa ating kapatid ay 48 years. Hindi po ito pahaba ng buhay. Hindi gano'n ang patakaran sa langit. Tandaan niyo, ang ating Panginoong Jesucristo ay namatay sa edad na 33. Lamang si Pastor Sani ng maraming taon. Hindi ito patagalan,
kapatawaran sa langit na kailangan mong mabuhay ng matagal para masabi na mabuting tao ka, no? Ating Panginoong Jesucristo at ang kanyang mga apostol ay nabuhay lamang sa maikling panahon. Kaya binibigyan ka ng pagkakataon habang nabubuhay ka na gawin ang dapat mong gawin. Gawin ang kalooban ng Diyos habang pinagkakaroon ka ng pagtibok ng puso at hininga ng ating Diyos. You should do what you ought to do. And some things na dapat natin gawin, mga kapatid, is to live our lives to the fullest. Mabuhay ka nang isagad mo ang buhay na yan para sa kapurihan ng Panginoon. Sapagkat hindi mo alam kailan mabubuhay. Dagdagan mo ng baon ang iyong sarili nang marami kang makuhang rewards sa langit. You should live your life to the fullest. Be a good person. Kagaya ng inuusap natin. Kung mabuting tao ka nung nabubuhay, maraming magsasabi. Even though, hindi naman tayo ang judge, ang Lord pa rin. Pero kung nagpakita ka ng kabutihan, habang nabubuhay ka, maraming tao ang magsasalita at magkukwento ng iyong kabutihan. Tama ba? Pero kung nabuhay ka ng palasupas, marami din tao ang pwedeng pasiyahan sa iyong kamatayan. Be a good person. Be a good husband if you are a husband. Be a good wife kung ikaw ay asawang babae. Maging faithful ka. Be a good child. Maging mabuting anak. Be a good follower of Christ. Love with the full capacity you can give because life is too short. Napakaiksi ang buhay. Kung may asawa ka, pag-impla mo siya ng kape araw-araw at sabihan mo, mahal mo siya. It may be for you, kung hindi mo siya nakasanayan, maybe awkward for you, corny, pinasabi na corny. But then, sino nakaalam kung babalik pa mamayang hapon ang asawa mong nagtrabaho? Sino nakapagsabi? Sino nakapagsabi na pag-flight niya papuntang abroad, ay babalik pa siya buhay? Kaya habang may pagkakataon niya, love with the full capacity. Here, this kind of love, mahalin mo ang asawa mo, ang anak mo, kayong mga anak, mahalin mo ang inyong mga magulang. Angin marinig na sa panahon na kahimlay na doon lang natin sasabihin. Gusto ko sabihin sa iyo ang mga salita ito, pero ngayon ko lang sasabihin. We don't want that kind of story. We don't want that. Ang gusto natin sa araw-araw, wala tayong pinanghinayangan. Mawala man si daddy, mawala man si mami, wala tayong pinanghinayangan. Because every time that you have the opportunity, pinaramdam mo ang pagmamahal na yun.
maging katuruan sa atin mga kasama, mga kapatid. Even to us, we say that we are Christian. Ginagawa pa natin. Minamaximize pa natin ang pagkakataon na tayo ay buhay pa at kaya pa natin gawin ang mga bagay na dapat natin gawin. Lastly, hanggang nabubuhay ka, serve the Lord your God with all your heart, all your soul, and you will never be, listen very carefully, you will never be at the losing end. Hindi ka malulugi kapag yun ang pinagito mo sa buhay. Si Pastor Sammy, hindi siya nalulugi. Amen? Hindi siya nalulugi. Nagpakita siya ng pagmamahal, ibinabalik sa kanya ang pagmamahal na yun. Purihan natin ang Panginoon sa buhay. Tayo po'y manalangin.